Purihin natin ang Panginoon, palapakan natin siya minsan pa. Alayan natin ng Diyos ng papuri sa pamagitan ng atin pong mga palakpak. Imbitahan ko po kayo na makibukas sa akin ng Biblia sa pagpapatuloy po ng ating series of studies sa Aklat ni Juan. Sa unang aklat pa rin po ni John tayo for today. Sa dulong bahagi ng aklat na ito, Kabanatang 5, at magsisimula po ang ating pagbasa sa talatang 16 hanggang 21. Naroon na po ba tayo? Lahat po ba tayo'y handa na makibasa? Can we say amen? Okay. Pangunahan ko po ang pagbasa. Talatang 16. Kung makita nino man na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang hindi hahantong sa kamatayan, ipanalangin niya ang kapatid na iyon sa Diyos na magbigay sa taong iyon ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi humahantong sa kamatayan. May kasalanang hahantong sa kamatayan, at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sino mang gumagawa nito. Ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan, ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayan. Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat iniingatan sila ng anak ng Diyos at hindi sila maaaring galawin ng dyablo. Alam nating tayo'y sa Diyos, kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. At nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Ito po ang mga mapagpalang salita ng ating Panginoon. Marami pong bagay all around us sa mundong ito. Alam natin, pinaniniwalaan natin at napatunayan natin, walang katiyakan, temporal, hindi mag-e-exist magpakailan-kailan paman. Kamakailan lang, naganap po sa Senado ang finality ng kung sino ba ang mamumuno bilang Senate President, as well as sino ang mga kikilalanin ng gobyerno, hindi lang Senate President, kundi majority blocks. Ito po ay isang kaganapan na masasabi nating isa sa maraming nangyari at may mga kakaharapin pa na mga sitwasyon kung saan masasabi natin na wala ring kasiguruhan. Walang certainty. Hindi sila nakakatiyak sa kanila mga, at the moment, positions sa Senado, sapagkat nalalaman natin na pabago-bago ang takbo ng politika, ng decision ng mga senators. Kaya ang position nila ay hindi nila mapangahawakan permanently. Ang pagtaas, pagbaba ng mga presyo ng mga commodities, it's the same. Thank God dahil mula bukas, parang bababa yata ang gasolina at crudo. Pero we all know and we have experienced yung palaging pagtaas, bihira o kokounting pagbaba ay from time to time nangyayari sa mga presyo ng mga produktong petrolyo. Thank God dahil bukas malaki ang ibababa ng mga gasolina. Kaya pila balde na naman ang mga magpapagasolina. Same is true sa kamakailan na naganap na digmaan between US and Iraq, kung saan until now
ah, hindi po magkaroon ng permanente na peace agreement at on and off ang digmaan nila until now. Kaya maraming apektado na bansa, ekonomiya, mga tao. At ito ay isa na naman na mga uncertainties. Walang katiyakan na mga adikain at layunin ng maraming tao, maraming bansa ang pagkakaroon ng kapayapaan. Same is true sa mga trabaho ng tao, negosyo. Dito nga sa ating lugar na to, we believe na hindi tayo nakakatiyak na mananatili tayo dito sa mahabang panahon o permanently. Kaya, ang katotohanan ito na marami ang walang katiyakan all around us in this world ay isang katotohanan. Pero, what we want to dwell upon today ay sa mga certainties naman na meron sa ating buhay, especially mga heavenly or Christian certainties na masusumpungan sa atin pong Panginoong Jesucristo. Ito ay makakapagbigay ng isang buhay na totoo, kasiyasiya, may confidence before God at sa Kanyang banal na presensya sa ating mga buhay. I've discussed with you last Sunday ang tatlo na mga Christian certainties na importanteng mapasa atin, maging pundasyon natin upang ang ating buhay bilang Kristiyano ay may maging kaakibat na confidence before God. Na sa buhay na ito, hindi tayo magda-doubt, hindi tayo matatakot, hindi tayo mapapagal, hindi po tayo madi-discourage, hindi tayo madi-disappoint. Bakit? Dahil naniniwala tayo sa mga may katiyakang mga bagay, pangako, salita, utos, kalooban ng ating Panginoon. More so our God, na totoong Diyos, buhay na Diyos, mahimala na Diyos, mapagpalang Diyos. Si Jesus bilang isang Diyos. Ito isang certainty. Marami ang hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. Isa lang siyang propeta, mabuting guro, mahimala na lingkod ng Diyos. Pero tayo ay naniniwala na hindi lang siya nakapagliligtas ng kaluluwa, kundi He Himself ay Diyos. Isa pa sa certainties na sa Panginoon lang masusumpungan is that ang mga mananampalataya ng Panginoon ay merong assurance ng kaligtasan ng kanyang kaluluwa. We believe, people of God, na tayo pag namatay, based on the promise ng ating Panginoon, na sino mang sa kanyang sasampalataya, sila hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Christians do really have everlasting life. Di ba? Feel mo yun eh. Ramdam mo yun. Ikaw, by the Spirit of God, nakababatid na kapag namatay ka, may buhay na walang hanggan ka. At yan ay prompting, revelation, turo, at pagbibigay sa iyo ng Espiritu ng Diyos na tinanggap mo nung ikaw ay manampalataya, na nagsasabing hindi lang tunay na may Diyos, na si Kristo ay Diyos, Panginoon tagapagligtas, kundi ikaw ay recipient ng ipinangako ng Diyos na buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang bugtong na anak. The third one na Christian certainty, makalangit ito, masusumpungan lamang sa ating Panginoon sa pananampalataya sa Panginoon, ay ang pagkakaroon ng kasagutan ng Diyos sa panalangin at pangangailangan ng kanyang mga anak. Especially those people that don't just believe in the Lord Jesus Christ as Lord and Savior, but continues to serve, obey, and naglilingkod sa Kanya, sa ating Panginoon. Ang pagsagot, pagkatagpo ng Diyos sa panalangin pangailangan ng Kanyang mga anak na naglilingkod sa Kanya, tumatalima sa Kanya, ay tunay na Kanyang kakatagpuin ipagkakaloob. Isang Ama ang Diyos na may mabuting layunin at so concerned, lalo na sa pangangailangan at napakahirap from time to time na sitwasyon ng Kanyang mga anak. Nababatbat ng iba't ibang mga pagsubok, problema, kabigatan, troubles of life, problems ng buhay. Pero our Heavenly Father ay
higit kahit kaninong earthly father na hindi magkakait ng mabuting bagay sa kanyang anak, nang hihingi man o hindi, ay may layuning katagpuin, pagpalain ng kanyang anak, how much more the Heavenly Father na pinaglilingkuran ng kanyang mga anak, ang kanyang pagpapalain o hindi pagpapalain. So, today, in continuity sa topic na to na pinasimulan natin last Sunday, na pinamagatan ko po na Christian Certainties, part 2 po tayo today. And I'll be sharing with you today yung another 2 na Christian Certainties na napaka-importanting pundasyon ng ating buhay bilang Kristiyano upang sa ganon tayo po ay merong kapayapaan with God, boldness with God, confidence with God, walang takot, walang pangamba, walang pagdududa, walang pag-aalinlangan, at may katiyakan sa maraming bagay ipinangako ng Diyos sa ating mga buhay bilang mananampalataya niya. So what are the 2 remaining Christian certainties on which we can build our lives with confidence? Ang una ngayon, pero pang-apat sa atin pong series of study on this topic, ay walang iba kundi ang isang suppressed na habitual sin na nagaganap sa buhay ng Kristiyano pero hindi na nararapat at hindi mangyayari o magpapatuloy o permanently na magagawa ng mga mananampalataya sa kanyang buhay bilang lingkod ng Panginoon. Suppressed habitual sin. Ito po mga kapatid ay makikita natin sa ating text for today sa talatang 16 hanggang 19. If I may read once again in English naman, ganito po nakasulat. If you see any brother or sister commit a sin that does not lead to death, you should pray and God will give them life. I refer to those whose sin does not lead to death. There is a sin that leads to death. I am not saying that you should pray about that. All wrongdoing is sin, and there is sin that does not lead to death. We know that anyone born of God does not continue to sin. The one who was born of God keeps them safe, and the evil one cannot harm them. We know that we are children of God, and that the whole world is under the control of the evil one. Pansinin niyo po mga kapatid, ang mga hinighlight ko na katotohanan, salita ng Diyos on this passage, referring to the suppressed habitual sin na innate sa isang tunay na mananampalataya. Because of God's Spirit, may kakayanan ng mga Kristiyano na hindi magpatuloy sa pagpapractice ng kasalanan sa kanyang buhay because meron siyang bagong nature. God's seed, Holy Spirit. Dahil kasalanan, ito ng mga mananampalataya na hindi humahantong sa kamatayan. In-highlight ko po, in blue na letter, sabi po dyan, sin that does not lead to death. Kasalanan na hindi humahantong sa kamatayan. I'm sure a lot of us ay nagtataka, somehow hanggang ngayon may tanong, kung anong klaseng kasalanan ba ito? Because sa isang bansa na ang dami pong mga tagapagturo ng salita ng Diyos, all of us, nakagisnan po natin ang isang relihiyon na talagang marami pong naipasa sa atin, na ituro sa atin. And there are lots of Bible teachers, Bible professors, even pastors, mga lingkod ng Diyos in Christian churches na baka napansin ng ilan sa atin na iba't iba ang paniniwala about this point. Na may kasalanang hindi humahantong sa kamatayan because some says na okay lang pala na may gawin tayong mga specific sin as long na yan ay hindi magbubulid sa atin sa impyerno, as long na yan ay kasalanang hindi hahantong sa kamatayang pisikal, more so kamatayang spiritual. Pero sa totoo lang mga kapatid, if we're going to exegete not just our passage, as well as if we will consider every passages of the Scripture, ang tinutukoy po dito na kasalanang hindi humahantong sa kamatayan ay walang iba kundi yung mga mananampalataya na kahit believer na ni Lord, nagkakasala pa rin naman.
Ang kasalanang hindi humantong sa kamatayan ay walang iba kundi ang kasalanan ng mga mananampalataya. Do you believe that, people of God? Nang kasalanan natin, mga kapatid, dahil tayo believer na, hindi tayo madadala niyan sa impyerno. Sapagkat ipinangako ng Diyos na sa sino mang sa Kanya manampalataya bilang tagapagligtas, will never perish in hell, but will have everlasting life. Somehow pwedeng mamatay physically, pero eternal death has no more power sa buhay ng mga mananampalataya. At sabi diyan, ipag-pray daw natin yung mga kapatid na makikita natin na nagkakasala ng isang kasalanan, nakagawa ng kasalanan hindi humahantong sa kamatayan, ipanalangin sila. Such as our context. Kung meron tayong mapansin nyo ko, mapansin ko kayo, mapansin nyo yung katabi natin na may ginagawa na ipapamuhay, bagamat believer, Kristyano, ipag-pray daw natin siya. Gawa natin siya ng mabuti, pagmalasakitan, i-counsel, i-comfort, to the point, i-rebuke para ma-realize niya ang kanyang pagkukulang sa ating Panginoon. At bibigyan siya ng Diyos ng buhay, bagong buhay, buhay na kasiyasiya, kalugod-lugod sa ating Panginoon. There is a sin that leads to death. In contrary, sa kasalanang hindi humantong sa kamatayan, which is the sin of the believers, ito naman ay kabaliktaran. There is a sin that leads to death, points to those people, unbelieving people, non-elect, hindi mananampalataya ng Panginoon, hindi makakakilala, ay walang pagsala ng kanilang kasalanan, ay hahantong sa kamatayan. These are truths na importante nating maalala today, maunawaan ng lubos as people of God, nang sa ganon, kapag tayo po ay nahulog sa pagkakasala, nakapag-commit ng kasalanan, hindi tayo naniniwala sa turo at kasabihan na nawawala ang ating kaligtasan at tayo ay takot at naniniwala na mapupunta tayo sa impyerno pag tayo namatay isang oras. So, sabi ng ating passage, no one who is born of God practices sin because a believer has a new nature. Kaya nga, in my major point number 1 na Christian certainty, which is suppressed habitual sin sa buhay ng mga mananampalataya, na ang dahilan ay walang iba dahil ikaw, siya, sila, ang mga mananampalataya, ipinanganak ng Diyos. Nakaranas ng born-again experience. Nagkaroon ng new seed, Spirit of God. Naligtas sa makapangyarihang salita, pangako ng ating Panginoon. Kaya ang isang mananampalataya, tunay, believer ng Panginoon, ay hindi magpa-practice ng kasalanan. Tingnan mo ngayong katabi mo. Mukha bang hindi nagpa-practice ng kasalanan? It's because no one who is born of God, may bagong nature, God's Spirit within him, within you, ang dahilan para hindi ka manatili, magkaroon ng habitual sin, mag-practice ng kasalanan ng patuloy o ng permanently. Dahil ang mga nakakilala sa Panginoon, nagkakaroon ng bagong espiritu, bagong desire, new appetite, at wala nang nagiging interes sa pagkakasala. In fact, namumuhi sa kasalanan, umiiwas sa kasalanan, hindi masaya pag nagkasala, nako-convict, guilty, at nalulungkot, nasisirang fellowship mo with the Lord kapag ka ikaw nagkasala. How much more to those people that genuinely believes in the Lord Jesus Christ, magpa-practice ng kasalanan? Relate ba kayo doon, mga kapatid? Di ba? Ayaw na ayaw nga natin na tayo ay makapagsalita ng masama, makapag-isip ng masama, bumalik sa dating buhay, magawa pa natin yung mga
dati nating ginagawa na alam nating kasalanan, di kalugod-lugod sa ating Panginoon. Niisipin nga lang dumaan lang sa ating memory ang isang alaala o ang isang pwedeng maging posibleng kaganapan sa ating buhay, which is in contrary sa kalooban ng Diyos, talagang pumipilig ka ng ulo, pinipikit mo mata mo, at hindi mo maatim na yon ay magawa mo o kaya ay mangyari sa iyong buhay, ma-practice mo pa uli, mabalikan mo, maipamuhay mo. Because of that new spirit within you, within us, people of God. So no one who is born of God will practice sin. Paano naman, Pastor Vic, ang isang Kristiyano na nagpa-practice ng kasalanan? Habitual yung kasalanan. Ang katotohanan po dyan, mga kapatid, those kind of people ay nagpapakita lang na sila hindi sa Panginoon. Because they enjoyed it. Just like you and me, nung tayo ay hindi pa mananampalataya ni Kristo. Di ba? Ang saya natin pag umiinom. Amen? Pag may kulasisi, proud na proud, macho ang dating. Amen? Pag nakalamang, galing ko. Di ba? Pag inisahan, dadalawahan mo siya. At papalakpak ka, napala mo. Wag ako ha, wag ako, kalabanin mo. At tuwang-tuwa tayo sa mga ganong gawain at buhay. Pero hindi na ngayon. Sa totoo lang, tayo po na mga Kristiyano, to remind every one of us, by the scripture, by our passage, na meron tayong mortal na mga kaaway sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Si Satanas o ang Diablo, ang ating laman o katawan, sarili, at ang sanlibutan. Si Satanas, mga kapatid, ay alam na alam natin kung paano niya awayin ang tao. Lalo na mga mananampalataya. Di ba? Sa Garden of Eden pa lang, nilinlang niya, nagsinungaling siya kay Eva at Adan. Di po ba? About God, about truth, about God's will, about God's promises. At naihulog niya, naibulid niya, nailayo niya sa Diyos ang unang mga tao. Hanggang ngayon, kaaway siya ng tao, lalo na ng mga mananampalataya, para kung maaari, maibulid sa impyerno ang mga mananampalataya. Kung posible yun, manapa ay mailayo sa Diyos ang mga mananampalataya. Si Satanas na parang leon na umaatungal, devourer, naparito siya para magnakaw, pumatay, mangwasak. Nagpapatuloy ang kaaway nating ito sa ating mga buhay. At siya ay from time to time, may mga pagkakataong bubulungan ka. Bubulungan ka ng mga kasinungalingan. O kaya ay ilulur ka ni Satan o ng Diablo na magkasala sa Diyos. Gaya ng ginawa niya kay King David. Si David, isang araw, sumuway sa utos ng Diyos dahil sa bulong ng kaaway ni Satanas. Na siya ay maging proud. Sa halip na siya ay dumepende sa Diyos, nagpa-census siya. Ipinabilang niya ang kanyang mga kawal. Ang marami niyang kawal dahil doon siya nakatingin. Yun ang tinitignan niyang lakas niya, tagumpay niya, sanggalang niya sa mga kaaway at mga pagsubok sa kanyang pamamahala. At siya ay dinisiplina ng ating Panginoon. Marami in the Bible ang nahulog sa pagkakasala na palayo sa Panginoon dahil sa deception, sa kasinungalingan ng Diablo sa kanilang mga buhay. Kilala niyo ba si a lot of great men and women in the Bible, mga kapatid, ay once na napagtagumpayan din ng Diablo. Dahil hindi sila naging discerning, they yielded to their weaknesses sa sariling kaisipan, karunungan, kakayanan. That is why napagtagumpayan ng Diablo. Isa pang kaaway natin ay ang laman. Ang ating sarili, ang ating katawan. Ang ating katawan na to na, oo, bagamat may tinanggap na new nature, Spirit of God
nung tayo manampalataya sa Panginoon. Pero nandyan pa rin yung ating old sinful nature. Ramdam natin na nakikipag-away ito sa ating new nature. Yung new nature natin talagang in contrary sa ating old nature. At as we obey God, as we yield to the will of God, to the word of God, to the commands of God, and to the promptings and guidance and teachings ng Holy Spirit within us, dahilan para masuppress ang ating old nature. Pero hindi palaging ganon. People of God sometimes yield to that old sinful nature na meron tayo. That is why nagkakasala pa rin tayo. Kahit tayo mananampalataya na. Kahit tayo may Spirit of God na, tayo ay nahuhulog pa rin. Because we yield to the old nature. Sometimes. Kaya, kung tayo po mga kapatid, gusto nating ang maghari sa ating mga buhay ay yung new nature natin, Espiritu ng Diyos, yung kalooban ng Diyos. Yun ang ating i-feed ng i-feed. I-please. Yun ang ating i-cultivate. Kasi kung ano ang iyong pinayayabong sa iyong buhay, nagiging focus, kung ano ang iyong gusto, kung ano ang iyong tinetreasure, piniplease, yun ang magiging Diyos mo. Kaya nga, kung yung spiritual life natin ang ating ini-improve, pinalalago, pinayayabong, pinapakain natin ng Word of God, ang ating espiritu, at tinatalima natin ng utos at kalooban ng Diyos, ang old sinful nature na meron tayo, nasa atin pa rin, ay hindi magkakaroon ng puwang. Masusuppress ang hindi lang pagkukumit ng kasalanan, higit sa lahat, pagharian tayo ng kasalanan, magkaroon tayo ng habitual sin na ginagawa ng paulit-ulit, patuloy at patuloy sa ating mga buhay. Magkaiba yung buhay na nagkukumit lang ng kasalanan sa nagpapamuhay ng kasalanan. Malaki ang pagkakaiba ng nagpa-practice ng kasalanan o habitually sinning sa occasional lang na nagkakasala. Ang mga anak ng Diyos may sin occasionally, may sin from time to time, unintentionally, temporarily, but not permanently. Why? Because of God's Spirit. Because of the new nature within God's people na nagsasabing hindi kalooban ng Diyos to, hindi ito ang dapat masunod, at tumutulong ang Diyos by the power of the Spirit na magawa natin masunod ang kalooban ng ating Panginoon. Si Kristo, by His Spirit, ang nagbibigay ng kalakasan sa mga mananampalataya, nagiging daan para mga mananampalataya hindi magkaroon ng habitual o permanent na pagpapractice ng kasalanan. Kasi sa verse 18, if I may go back to our passage, ito pang sabi ng verse 18, the one, capital O, who was born of God, keeps them safe, and the evil one cannot harm them. That one, capital O, ay walang iba kundi ang Diyos. Si Kristo, Diyos, Panginoon at tagapagligtas ng mga mananampalataya. Siya ang mag-iingat sa kanila. Siya ang mag-iingat sa iyo. At walang makakagalaw sa iyo, walang makakaagaw sa iyo. Hindi ka makakanti, hindi ka magagalaw, hindi ka mapagtatagumpayan, hindi ka madideceive, hindi ka maibubulid sa kasalanan o maihiwalay ng dyablo sa fellowship with the Lord apart from God's permission. Ang pangako ng Diyos diyan, the one who was born of God, galing sa Diyos, pinanganak ng langit, isinugo ng Ama, ang mag-iingat sa mga mananampalataya at magpoprotekta sa kanila, kanino? Kay Satanas, sa dyablo, sa kasalanan, sa deceiver. So a person who practices sin proves that he belongs to Satan. Catch that, mga kapatid. Kaya nga kung meron mang Kristiyano na nagpa-practice ng kasalanan, meaning habitually sinning against God, yan ay nagpapatulay na hindi siya o sila tunay na anak ng Diyos. That they don't belong to God. That is a proof that they belong to Satan.
that they don't know God and that they don't have personal relationship, especially saving relationship with the Lord. At ang Diyos ay meron pong stern na warning sa kasalanang humahantong sa kamatayan. Hindi lamang spiritual, even so physical. Si Achan po, anak po ng Diyos yan. Pero nung matukso po siya, na kumuha ng bagay na itinakda ng Diyos na banal, wag kunin. Hindi lang po siya ang pinatay ng Diyos physically, pati ang kanyang buong sambahayan. Si Uza, lingkod din po ng Diyos. While yung Ark of the Covenant ay pasan-pasan ng mga oxen, dadalhin sa templo, medyo natalisod yung hayop. At tila babagsak yung Ark of the Covenant, tumagilid at lalagpak sa lupa, sinalo niya. Sinalo niya yung Ark of the Covenant. Malasakit po yun. Ayaw niyang bumagsak sa lupa yung Ark of the Covenant kasi nalubak yung hayop o yung gulong ng karwahe. Pero pinatay siya ng Diyos instantly. Why? Kasi may utos ang Diyos. Huwag hahawakan. Bawal hawakan. Mamamatay ka pag hinawakan mo dahil naroon ang presensya, kabanal-banalang presensya ng Panginoon. Inutos ng Diyos, huwag hahawakan ninuman. Namatay siya because of disobedience. Si Ananias and Sapphira, para naman magkaroon tayo ng example na hindi Old Testament people lang, Old Testament time o account. Ito, sa New Testament po ito. Na ang kasalanan nila, bagamat sila po ay mga hindi ordinaryong miyembro lang ng iglesia, kundi sila po ay mga workers, leaders ng iglesia ng Panginoon. Pero pinatay ng ating Panginoon. Why? Because of hypocrisy. Di ba? Ipinamarali nilang sila ay tapat, pero sa angka, meron silang ibinulsa. Meron silang hindi dineklara. Meron silang hindi inihulog sa offering box. Not because sa kanila or hindi sa kanila yung offering na yon. Their sin is hypocrisy. Because a lot of people, pag nagbigay sa Panginoon, to the point nagbebenta sila ari-arian, and they offer it to God. Publicly. Known to a lot of brothers, even to the leaders of the church, to the apostles, yung kanilang ginagawa. Pero itong mag-asawa, Ananias and Sapphira, ay nagpamarali na kagaya sila ng mga faithful, generous, sincere na mga kapatiran na kapag ka nagkaloob, talagang kung ano yung commitment, kung ano yung proportionate, kung ano yung nire-require at ine-expect ng Diyos na kaloob nila, ginagawa nila. At ang mag-asawang ito ay nagpamarali na kagaya sila ng mga taong iyon na may katapatan. Wherein meron silang isinubi, may hindi sila ibinigay, meron silang kinuha, part ng sale ng kanilang property, supposedly, nakagawian na i-offer sa Diyos, buong buo, ng bawat isa sa kanila. Pero, that incident ay hindi lingid sa ating Panginoon. That is why, sila ay pinarusahan ng ating Panginoon. So, mga kapatid, ang ating Panginoon ay isang Diyos na mahabagin, na nagsusupply ng kakayanan sa kanyang mga anak para makaiwas sa kasalanan. Higit sa lahat, hindi makapagsabuhay ng patuloy, permanently, habitual na pagpapractice ng kasalanan. Again, we may commit sin unintentionally, occasionally, but no true people of God, believers of the Lord, ang makakapag-practice ng kasalanan habitually because of the new nature na meron sila, meron ka, meron ang bawat isa. So,
Ang pangalawa ngayon at panglima, mga kapatid, sa Christian certainties na binubulay po natin in our passage, last Sunday hanggang ngayon, ay walang iba kundi ang totoong buhay. Ang totoong buhay. Meron po kasing huwad na buhay. Hindi totoong buhay. False life. Ang totoong buhay na to, if I may read again sa English, mga kapatid, ay tumutukoy sa buhay ng isang Kristiyano with the Lord. Kasama ang Diyos, may pananampalataya sa Diyos. If I may read again sa English, sabi po doon, we know that we are children of God and that the whole world is under the control of the evil one. We know also that the Son of God has come and has given us understanding so that we may know Him who is true. And we are in Him who is true by being in His Son, Jesus Christ. He is the true God and eternal life. Dear children, keep yourselves from idols. Hinighlight ko po yung word na He is the true God and eternal life. Believing na ang mga anak ng Diyos, mananampalataya ng Panginoon, ay hindi lang may buhay na walang hanggan, as promise ng Diyos sa Kanya kung siya isasampalataya, kundi siya ay mayroong totoong buhay. Na ang buhay na walang hanggan nasa Kanya, nasa iyo, at mismong si Kristo na buhay ay nasa iyo, kasama mo, ka-fellowship mo. Ang sabi ng John 14:6, di ba? Jesus said, I am the way, I am the truth. Jesus said, I am the truth. Kaya nga, nung manampalataya tayo kay Kristo, hindi lang tayo nakatanggap ng garansya ng buhay na walang hanggan, kundi mismong si Kristo, which is the life, nasa atin by His Spirit. Iba yung tayo tumanggap ng buhay na walang hanggan. Time comes sa bosom ni Lord, pag tayo namatay, pagharap natin sa Diyos. Iba yun sa mismong si Kristo, which is the life, nasa atin siya by His Spirit. Mga kapatid, ang ating totoong buhay ay nasa ating Panginoon. Ang ating Panginoong Hesukristo mismo ang ating buhay. Ang buhay na nasa atin. That's the Lord Jesus Christ. Kaya nga kung ikaw ay nampalataya na kay Kristo bilang tagapagligtas mo, bukod sa meron kang buhay na walang hanggan, time comes, pag namatay ka, mismong yung buhay, which is the Lord Jesus Christ, nasa iyo. Tingnan mo yung katabi mo kung kamukha ni Kristo. Of course not, di ba? Pero, ang sabi ng Panginoon, tumatahan ang Diyos, si Kristo by His Spirit, sa lahat ng sa Kanya tatanggap, kikilala, aariin niyang anak, at Kanyang pupuspusin ng Kanyang Espiritu, at magkakasama sila hanggang wakas. John 1:12 said, to all who receive Him, to all who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Ang pinananahanan ni Kristo ay may buhay na walang hanggan. Ang hindi pinananahanan ni Kristo ng bugtong na anak ng Diyos ay walang buhay na walang hanggan. Sa Ephesus, mga kapatid, kung saan sumulat si Apostle John, puno po ng pagkilala sa hindi tunay na Diyos ang maraming tao. At apektado ang mga mananampalataya ng Diyos. Because they were pressured na mag-compromise sa paniniwala. Itinuturo ng maraming false teachers, paniniwala ng maraming tao about false God. Nagkalat po ang Diyos-Diyosan sa Ephesus at sikat na sikat po, napaka-prominent, so familiar until now, ang ancient nila na goddess o ancient temple ni Diana, the Temple of Diana. Kaya, ang mga mananampalataya, mga kapatid, ay somewhat so affected. Kaya itinuturo niya sa kanila, huwag kayong sasamba sa Diyos-Diyosan. Keep yourselves away from idols. Idolatry
pagsamba sa Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan na sinabi ng Exodus 20 na mga bagay, inanyo ang larawan o mga bagay na kawangis ng mga nasa himpapawid, nasa lupa, nasa dagat, nasa ilalim ng lupa, at ang tagubilin ng Diyos, huwag nyo silang sasambahin. Do not make for yourselves an idol in the form of anything that is in heaven above, sa lupa, sa dagat, sa ilalim ng lupa. Sapagkat ako na inyong Diyos ay mapanibughuin. Ako na Diyos ay Espiritu, God said. Kaya sa Ephesus, lagana po ang maker ng idols, Diyos-Diyosan. Like in our country, laganap hindi lang ang maker, pati seller ng mga idols, ng mga Diyos-Diyosan, mga inanyo ang larawan. Pinagkakakitaan. Sobrang laki na kita sa paggawa at pagbibenta ng mga rebulto, mga imahen. Sino sa atin ang kabibili lang ng imahen kamakailan? O kaya ay galing kang Baguio, bumili ka ng rosaryo, sinabit mo sa mirror ng iyo at every time na mapadaan ka sa simbahan, hahaplusin mo at katakot-takot na pag-aantanda. Paniniwala na yun ay may power, yun ay Diyos, kaya nga niluluhuran yan. Diba? Sinasamba, kinikilala, as replica ng tunay na Diyos, mga kapatid. Yan ang katwiran na itinuro po sa atin ng ating mga ninuno, ng atin pong mga kinagis ng relihiyon. Pero, catch this, mga kapatid, be reminded of this truth. Jesus Christ is the true light, the true bread, the true vine, the true God, the real God. That's Jesus Christ. Si Jesu Kristo, Jesus Christ ang kanyang pangalan. At hindi po sinabi sa Scripture, gumawa tayo inanyo ang larawan para maging replika niya. Kasi nananatili na ang replika ay imitation. Ito ay hindi original, kundi kopya lang. Ano ba ang gusto natin? Yung original, yung authentic, o yung Xerox copy lang, o yung imitation lang? Diba? Sa sabon nga, ayaw natin ng imitation. Diba? Sa pabango, gusto natin yung talagang authentic na Ariel. Kasi pagka imitation na sabon, may borax, may chalk, lugi ka. Ibang-iba yung tunay. Are you with me? That is God. Jesus Christ. The true light, the true bread, the true vine. The original, the authentic. Kaya in our lives, all around us, mga kapatid, in this world, those images, idols, ay copy lang. Imitasyon lang. At ang mga gumagawa at sumasamba sa idols, sa rebulto, sa imahen, ay nagiging kagaya ng mga Diyos-Diyosang ito. Pastor Vic, sa papanong paraan nangyayari yun? Di bang sabi ng Scripture, may mata, hindi nakakakita. May labi, hindi nakakapagsalita. May kamay at paa, hindi naman nakakalakad o nakakakilos. May tenga, hindi nakakarinig. Ang rebulto, imahen, o inanyo ang larawan, replica, imitation, ng original at authentic na Diyos. That's Jesus Christ. Hindi kumikilos, hindi nakakita, hindi gumagawa, may bibig, hindi nakapagsalita. That idol ay paralyzed. Diba? Nakita na kayo ng tao na paralyzed. Hindi makakilos, diba? Ni mata nga, hindi maigalaw. Walang galaw, walang action, walang magawa. Paralyzed. Those are idols. At ang mga gumagawa, sumasamba, kumikilala, yumuyukod, naglilingkod sa idol.
napaparalyze. May paralysis. Ibig sabihin, wala kang, ang mga tao kumikilala sa idols, Diyos-Diyosan, ay walang magagawa na kalooban ng Diyos. Walang magagawa na ikasisiyan ng Diyos. Dahil nakatingin, nagbibigay ng emphasis sa kopya lang, sa imitation lang. Hindi sa original and authentic na Diyos. Kaya mga kapatid, tayo po ay dapat na maging aware. In the Old Testament times, ipinagbawal na po ang ina nyo ang larawan. In the New Testament times, it's the same. God is a spirit, and the worshiper must worship God in spirit and in truth. Pero sa totoo lang, the Bible said, mga kapatid, hindi lang ribulto, imahin, inanyo ang larawan, ang Diyos-Diyosan. There are other idols. Meron ang maraming tao in Bible times, in the New Testament times, until sa kapanahunan po nating ito. Gaya ng pagkakaroon ng pag-iimbot ng isang tao o greediness. Naalala niyo po yung rich young ruler na nagsabi kay Lord Jesus na paano po ba makasumpong ng buhay na walang hanggan? Mapagharian ng Diyos. Di ba? Marami sinabi ang Diyos na kautusan. Nagawa ko na po lahat yan. Pero may isa pa na hindi mo pa nagagawa, Jesus said. Ibenta mo ang iyong ari-arian, ipamigay mo sa mahihirap, sumunod ka sa akin, maglingkod ka sa akin, at ikaw ay maliligtas. That young man is so wealthy. Hindi niya nakaya, tumalikod siya. Alam ni Lord na ang sarili, ang greediness, o ang kayamanan ay Diyos din na kinikilala ng tao. A lot of people, even in this modern time, not just in Bible times, nasasalapi sa pera, sa kayamanan, sumasamba, gagawin ng lahat, papatay ng tao, magsisinungaling, mandadaya, magpapanggap, yumaman lang, mapanatili lang ang kayamanan, magkaroon lang ng malaking pera sa bangko, manatili at lumalago ang kanyang stocks sa PSE, manatili at magkaroon magandang trabaho, negosyo, posisyon sa kumpanya. Mga taong pinapahalagahan, hindi lang kapantay, kundi higit pa nga sa pagpapahalaga sa Diyos, ay uri ng mga Diyos-Diyosan. Even yung mga libangan, bisyo, mga pansariling kaligayahan, nakapagpapasaya sa tao, karir na gustong marating, ma-achieve, mapangalagaan, pinapahalagahan ng sobra at higit kaysa sa kalooban, kaysa sa Diyos, ay Diyos-Diyosan. And most of all, ang napaka-dangerous na Diyos-Diyosan ay ang sarili. Yourself, ourself. Ang sarili ng isang tao, ang katawan ng isang tao, ang buhay ng isang tao. Di ba? Yan po ang dala ng maraming tao na ang importante, sarili ang inuuna. Secondary na lang ang Diyos. Secondary ang maraming bagay. Pero sarili ang pinaka-importante at pinapahalaga. So I propose one thing, mga kapatid. Build a real life with confidence through Christian certainties that are found in Jesus Christ. Magpatatag tayo ng ating mga sarili para sa isang buhay na totoo. Hindi buhay na hungkag, lalo na sa mga kalooban ng Panginoon, kagustuhan ng ating Panginoon. At ito ay sa pamagitan lamang ng mga katiyak at kasiguruhan na masusumpungan lamang sa ating Panginoon Kristo. I've discussed with you the 5, mga kapatid. Ito po siya. Christian certainties na kapag naging pundasyon po natin bilang mananampalataya, ay magkakaroon tayo ng peace with God, peace of God, confidence with God,
mawawala ang ating takot, alalahanin, mawawala ang atin pong mga ginagawa na habitual sin, pagpapractice ng sin sa ating buhay. Kung tayo po ay maniniwala, magkiklaim, at i-embrace po natin ang mga katotohanan ito na may katiyakan nagmula sa ating Diyos, that Christ is God, that Christians have eternal life, that the Lord answers prayers of His people, obedient people, and that in the lives of God's people, suppressed ang pagpapractice ng sin, ang habitual sin. May kalayaan dyan, may deliverance dyan, at may totoong buhay. A real life because they have a real God in their life. Let's rise up, mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Join me in this prayer. Panginoon, maraming salamat po sa inyong salita, katotohanan, kapahayagan sa amin. Reminding us, O Lord, na kayo po, Panginoon, ang pinaka, hindi lang sentro, kundi simula, wakas, kasapatan, completion ng aming mga buhay. Lord God, marami po kaming nakikita, nararamdaman, nararanasan in life. Some are passing, ebbing. A lot of things in this world around us, temporal, lumilipas, nawawala, nabubulok. Pero we thank you, Lord, dahil i-remind nyo kami by your word na makita namin ang mga bagay sa inyo lang masusumpungan, tunay na may katiyakan at kasiguruhan. Kayo ay Diyos, mabuti sa aming mga buhay. Bagamat nung kami makasalanan pa, namatay na kayo sa krus para bayaran ang aming mga kasalanan. Tunay ngang kayo'y mabuti sa amin na hindi karapat-dapat. Nagrebelde sa inyo, hindi po nagpahalaga sa inyo ng buong buo. As you are the God, nagbigay sa amin ng buhay. Manapa, buhay na totoo. Dahil nagpakilala kayo sa amin. Tinawag nyo kami. Binigyan nyo kami ng pananampalataya. Binigyan nyo kami ng new nature sa pamamagitan ng inyong espiritu. Tinanggap namin nung kami manampalataya sa iyo. Thank you, Lord, for this power that is at work within us. That is why nadi-deliver kami sa kasalanan. Nagkakaroon kami ng pagbabago. Nagkakaroon kami ng katagumpayan. With you, for you, through you, our Lord and Savior Jesus Christ. Thank you for your word. Thank you for giving us the enabling. Makalapit po sa inyo in prayer. Maging dependent po sa inyo, Panginoon. Thank you for meeting our needs, answering our prayers. Napapatunayan namin, tunay nga na kayo ay aming Ama. Hindi magkakait na mabubuting bagay sa amin. Dahil sinustain niyo po kami since day one sa mundong ito, kahit nung kami makasalanan pa. Sinupply niyo kami ng mga pangangailangan. Iningatan niyo kami. Tinawag niyo kami, niligtas niyo kami, Panginoon. Pinagpala niyo kami. At patuloy niyo po, pinapadana sa amin ang inyong kabutihan. We praise you, Lord. We honor you, Lord. And we're glad, Lord, that you have reminded us today na wala nang kapangyarihang kasalanan sa inyong mga buhay. Na sa inyong mga anak, totoong sa inyong nanampalataya, pinilit tinawag po ninyo, sa inyo po'y tumatalima, nagtatapat, hindi na makapaghahari ang kasalanan. Ang kasalanan ay walang kapangyarihang magbulit sa amin sa impyerno, sapagkat ito'y napako ng kasama mo, aming Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo.
At kami po'y pinalaya na po ninyo sa kapangyarihang kasalanan. Kayong umako sa kasalanan aming nagawa at magagawa pa. Panginoon, we thank you for your grace and mercy upon us on that cross. Kaya ngayon, Panginoon, ikaw ang ninanais naming hindi lamang patuloy na maghari, maluwalhati, kundi as you are God, na tunay nagmamay-ari sa amin, sa aming buhay, sa lahat ng meron kami. We give to you our lives, Lord. We recommit to you once again. Oh Lord, we come to you by faith, believing that you are God, Almighty, generous, merciful, loving, kind, gentle. Our God who is good all the time. We commit to you. We live to you our lives. Dahil galing naman ito sa inyo, pinahiram nyo lang sa amin. Patuloy na pinagpapala at dalangin namin patuloy nyo pong pagpalain at gamitin po all the more, all alone for your glory, our Most High God. All this we ask and pray in the name of your Son, Jesus Christ, our God, our Lord, our Savior, our Redeemer, and our Deliverer. Salamat po sa inyong pong papuri, sa inyong pong kaluwalhatian. This we pray in Jesus' holy and mighty name. And we say, Amen, and glory, glory, glory to our Most High God. Amen. Let us worship God dahil tunay nga He's the only one we need in this life for us to be confident. Amen.